kabi-kabilang disgrasya bago pa man ang Pasko. Kabilang diyan ang aksidente rito sa Bacoor, Cavite, kung nasaan ngayon ang News TV Quick Response Team. 16 na tao ang sugatan nang masagasaan sila ng isang kotse. Mga miyembro po sila ng banda musiko. Makikita sa CCTV sa Barangay Maliksi 1 na naglalakad sila pasado alas 2 ng madaling araw kahapon para manundo sa mga nagsisimbang gabi nang araruhin sila ng isang rumaragasang kotse. Pumailalim, umibabaw sa kotse at tumalsik sa iba't ibang lugar ang mga biktima. Dinala sila sa ospital. 10 sa kanila mga menor de edad. 2 sa kanila kritikal ang lagay ngayon. Inaresto ang driver ng kotse na si Japet John Kak Gulmatico. Paliwanag niya, nakatulog siya habang nagmamaneho. Nagising na lang daw siya ng kuyugin ng mga saksi ang kotse niya. Kinasuhan si Gulmatico ng reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries and damages. Tinutulungan ng pamilya ng suspect ang mga biktima. Mga kapuso, sa mga sandaling ito, ipakikita namin sa inyo ang kotseng sangkot sa disgrasya dito po sa Bacoor, Cavite. Narito po ang 4-door sedan na minamaneho ni Ginoong Gulmatico na siyang nakasagasa doon po sa mga miyembro ng banda musiko. Dito yan sa Barangay Maliksi 1, Bacoor, Cavite. Kung inyong maitatanong kung bakit nagkaganito ang sinapit ng sasakyan at hindi naman ito na-involve sa isang head-on collision o nakabanggaan ng isa pang bihikulo. Mga kapuso, sinasabing dala raw ng bugso ng damdamin ng mga residente at ang taong bayan na nakasaksi sa pangyayari. Sila na mismo ang kumuyog, mistulang, dito po sa kotse para pababain ng ka-driver's seat si Ginoong Gulmatico na nooy nanatili lamang sa kanyang upuan. Kung inyo makikita mga kapuso, dito po sa windshield, mayroon pa ho itong ilang piraso ng buhok na sinasabi ng Bacoor City Police na galing sa mga biktima na umibabaw dito po sa sasakyan. Kung makikita nyo rin, yung front chin ng 4-door sedan ay nayupi. Dito naman pumasok mga kapuso yung 12 anyos na menor de edad na kabilang din po sa banda musiko. Dito sa bandang likuran mga kapuso, nabasag din ho yung salamin dahil ayon nga sa paunang ulat ay pinipilit ng taong bayan na mabuksan itong sasakyan dahil ayaw ngang bumaba ni Ginoong Gulmatico mula po doon sa driver's seat pagkatapos na maganap ang disgrasya. Sa kabutihan palad mga kapuso, na isang sugat, na isang galos, wala hong natamo ang driver ng kotse na si Ginoong Gulmatico. Sa tulong na rin ng agarang pagresponde ng mga barangay tanod ng Maliksi 1, pati na po ng Bacoor City, Philippine National Police. Sa mga sandaling ito mga kapuso, kumuha pa tayo ng update tungkol po sa investigasyon na isinasagawa ng pulisya, kung ano na po ang status. Makapiling natin live ang hepe ng Bacoor Cavite Police, si Police Superintendent Vic Kabatingan. Colonel Kabatingan, maraming salamat. Magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon. Una-una, sir, kamusta yung 16 po na nasugatan dito sa disgrasya? Sa ngayon po, may isa pa tayong natira doon, nasa PGH pa. At dito naman sa Bacoor, sa isang hospital dito ay 5. Kaya lang ang isa dito ay medyo nasa critical. Ito po yung bandmaster. Okay. Colonel Kabatingan, ba't nasasabi ho na critical pa rin ang lagay nitong bandmaster? Kasi nasa ICU pa po siya ngayon, sir. At yung 5 naman ay baka sa mga ilang araw ma-discharge na rin yan. So all in all talaga is 6 pa ang natira ngayon. Okay. So pero nung mangyari yon is 7 agad ang na-admit, 2 sa PGH. Kaya lang kaninang umaga na-discharge na rin yung isa. Ang sabi, Colonel Kabatingan, ng driver ng kotse, si Ginoong Gulmatico, nakatulog siya. Nakapagpaliwanag na po ba siya kung bakit at paano siya nakatulog? Yes, base doon sa investigation na nakuha natin sa mga investigator natin, talagang minado siya na hindi nga niya alam na siya ay nakabangga na pala ng mga itong miyembro nga ng banda na ito. So dahil lang sabi nga niya is 24/7 na yung trabaho niya sa isang malaking hotel sa Manila, din umuwi siya ng madaling araw. Kaya kung mapansin nyo sa CCTV, talagang tuloy-tuloy yung takbo niya. Opo. Kasi kung mapansin nyo, yung isang van dyan, umiwas pa sa grupo ng banda, pero itong siya nakasunod, talagang tuloy-tuloy. Kung nagkataon na padiretso yung takbo niya,
sigurado yung 30 na banda na naglalakad nun, marami talaga masagasaan pa nun. Colonel Kabatingan, nais naming linawin, hindi ho ba under the influence of alcohol or wag naman sana, ng illegal drugs itong Yes, si Ginoong Gulmatiko? nakita agad, even yung barangay captain natin dyan at saka mga barangay tanod, yung unang nag-response, talagang kinatok pa nila dahil tulog talaga dahil nga ang sabi talaga niya is talagang puyat talaga siya. Saan po siya patungo noon, Colonel Kabatingan? Pauwi siya ng Imos kasi siya taga Imos. So dito siya dumaan sa atin at nagkataon naman na itong banda na ito is 2013 dito na nagsimula, which is ito na pala talagang panata nila na pag nagsimula na yung simbang gabi, sila yung naggigising sa mga tao. Okay. So yun ang ginagawa nila doon na naglalakad sila ng madaling araw. At ngayon lang ito nangyari na ganito nangyaring 16 ang tinamaan. Opo. Colonel Kabatingan, sa mga kwentong aming nakalap dito sa mga residente, yung bugso daw ng damdamin ang siyang nagtulak sa kanila para kuyugin na, mistulan itong kotse. Ano bang sa investigasyon ninyo? Bakit po Yes, nagsabi kasi kung ito kasing grupo ng banda, yung mga taga rito lang taga lahat ito. So nandito yung kamag-anak nila, tatay nila, kapatid nila. So nung mangyari yon, siguro hindi nila na mapigilan kasi nga nandun nakita nila, nagtalsikan yung mga kamag-anak nila, yung anak nila. Opo. So sa agaran naman na pagresponde agad kasi nagkataon na sa harap mismo ito ng isang barangay kagawad. So naiwasan kasi kung sa ibang lugar to baka may nangyari siguro dito. Sa kasalukuyan ho, sino ang umaalala ay nagbibigay kahit pa paano, financial assistance dito po sa mga nasugatan? Yes, hindi po ito pinabayaan mismo ng City Government of Bacoor. Constant po yung ano namin diyan kasama yung barangay captain natin dito. Lahat na tulong ay binibigay po ng City Government of Bacoor. Colonel Kabatingan, pati ho ba yung kampo ni Ginoong Gulmatiko ay nakikipagtulungan sa pulisya? Yes, yung tatay nanay niya talaga naman po nagsuporta po sila. Kaya lang siguro irespeto din natin itong mga biktima. Talagang magsasampa din talaga sila ng kaso. Ano pong partikular na kaso ang sinampa ng Bacoor Sa Police? ngayon, inquested siya kahapon. So meron tayong reckless imprudence resulting to multiple serious physical injuries and damage to properties. So nakakulong siya ngayon sa atin. Baka gusto nyo samantalin, Colonel Kabatingan, posible ho pala yun na makakatulog ka, yung diwa mo, akala mo ikay in motion pa, gising pa. Subalit, wala ka na pala sa urirat. Yes, marami pong mga insidente nangyari dito na ang akala nila is nagdadrive pa sila pero yung tulog na sila. Kaya ito yung nangyari. Kung makita nyo, ang layo ng itinakbo pa hanggang sa sumalpok sila doon sa naglalakad ng mga taga-banda. Baka meron ho kayong konti mensahe sa ating mga kababayan motorista. Uso pa naman ng mga Christmas party, sir. Yes, sa ngayon kasi Kapaskuhan, papasok yung Kapaskuhan, ikaliwa kanan yung Christmas party. Kung talagang inaantok na kayo o kaya sabihin natin nakainom kayo, huwag na po kayo magbiyahe. O kung talagang pupunta kayo ng Christmas party, be sure na may kasama kayong driver kung kayo talagang hindi may iwasan na kayo mag-inom. Mga kapuso, ang hepe ng Bacoor Cavite Police, si Police Superintendent Vic Kabatingan. Sir, maraming salamat. Magandang hapon.